So mga tol, matapos po nating maibalita kahapon na nanalo si Michael Dasmariñas sa Cayman Islands at masungkit niya ang WBF World Super Featherweight title nang i-demolish po niya ang boksingerong taga-Belize na si Eduardo Esquivel. 2 beses nga po pinabagsak ni Dasmariñas mga tol ang kalaban. Pagkatapos pala ng laban mga tol, dinumog si Dasmariñas ng mga Pinoy fans na nandoon sa Cayman Islands. Hindi nga lang po Pinoy mga tol, kahit mga ibang lahi nagpa-picture kay Dasmariñas. Nakilala nga po si Dasmariñas mga tol dahil nakalaban nito si Naoya Inoue. Bagamat natalo si Dasmariñas kay Inoue mga tol noon, may mga sumisigaw nga pong fans na mag-rematch daw sila ni Naoya Inoue. So sa ngayon mga tol, sa featherweight at super featherweight lumalaban si Dasmariñas, habang si Naoya Inoue mga tol sa super bantamweight pa rin lumalaban. Speaking of Naoya Inoue mga tol, nagpost po si Excellency Torki Alalsik ng shadow boxing na Naoya Inoue. Nakalagay pa sa caption mga tol ang flag ng Japan at Saudi Arabia. Suspecha nga po ng mga fans mga tol na mukhang lalaban na daw si Inoue sa Riyadh, Saudi Arabia sa susunod na taon sa buwan ng April. Napag-alaman po kasi natin mga tol na nasa Riyadh ngayon si Naoya Inoue at nakipagkita dito kay Torki Alalsik. At ayon po sa balita mula sa Japan mga tol, pumirma umano ng kontrata si Naoya Inoue kay Torki Alalsik. Pero wala daw kinalaman sa fight yung pinirmahan ni Inoue, kundi tungkol daw yan sa sponsorship na nagkakahalaga ng worth of 3 billion yen. Pero ayon sa balita mga tol, bagamat hindi daw tungkol sa fight yung pinirmahan ni Inoue, sinabi po dyan na mukhang mapapalaban pa rin daw si Inoue sa 2025 sa Riyadh at isang big fight daw yan mga tol. Kaya mas lumalawak ngayon ang expectation ng mga fans na mukhang lalaban daw sa Saudi Arabia itong si Inoue. Kung matatandaan natin mga tol, pumunta pa nga mismo itong si Torki Alalsik sa Japan at nakipagkita kay Naoya Inoue. Pero kabaliktaran naman po yan sa pahayag ni Bob Arum na co-promoter ni Inoue. Sinabi kasi ni Bob Arum mga tol na sa Amerika umano lalaban next year si Inoue. Sa ngayon mga tol, may laban pa si Naoya Inoue sa December 24 sa Japan kontra kay Sam Goodman. Kaya yan po ang kinakainis ni Sam Goodman mga tol. May plano na daw kasi agad ang kampo ni Inoue na lumaban sa labas ng Japan. Kumbaga, parang sure win na daw itong si Inoue. Kaya pinagbubutihan ngayon ni Sam Goodman ang pag-iinsayo para hadlangan ang mga plano ng kampo ni Inoue. Kapag natalo ni Sam Goodman si Inoue mga tol, sira ang plano nila. Sa ibang banda naman mga tol, meron na pong undisputed sa female flyweight division. Yan po ay si Gabriela Pundura. Sa kakatapos lang po ng laban niya kahapon mga tol, pinabagsak niya sa round 7 itong si Gabriela Celeste Alanis. Nakabangon pa naman siya mga tol, pero itinigil na po ang laban. Kaya nakuha ni Pundura ang panalo via 7 round technical knockout at siya na po ngayon ang undisputed sa flyweight division. Sa iba pang balita mga tol, trainer ni Canelo Alvarez na si Eddie Reynoso, pinasinungalingan ang kumakalat na balita na maglalaban daw si Canelo Alvarez at Chris Eubank Jr. Wika ni Reynoso mga tol, hindi daw yan totoo. May chance naman umano itong si Eubank na makalaban si Canelo sa September. Yun daw ay makipagnegosasyon. Pero sa ngayon mga tol, wala daw sa listahan nila si Chris Eubank Jr. para sa future fight. May kumakalat naman mga tol na balita sa Mexico na nakikipagnegosasyon na umano si Bob Arum sa kampo ni Canelo Alvarez para ipalaban si undisputed light heavyweight world champion Artur Beterbiev kay Canelo Alvarez. At balak daw gawin ang laban na yan sa buwan ng May.